Isabella, mas kailangan ako ni Bianca. Huwag kang maging selfish, okay? Sanay ka naman sa hirap. Sanay ka namang mag-isa. Maghintay ka lang dyan. Babalikan kita. Ang boses ni Mateo ay hindi nanginig. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan o takot para sa asawang 6 na taon niyang kasama sa hirap at ginhawa. Para itong isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Isabela. Mas masakit pa kaysa sa bigat ng tipak ng semento na kasalukuyang umiipit sa kanyang mga binti. Sa gitna ng kadiliman at sa ilalim ng gumuhong gusali ng resort. Ang tanging liwanag na nakikita ni Isabela ay ang likod ni Mateo habang mabilis itong lumalayo. Pasan-pasan ang umiiyak na si Bianca Ramos. Sa gitna ng alikabok at amoy ng gumuhong pader, ang kanang kamay ni Isabela ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang maliit na lalagyan ng pagkain. Sa loob niyon ay ang paboritong adobo ni Mateo na niluto niya kaninang madaling araw, kahit na masama ang kanyang pakiramdam at mataas ang lagnat. Iyon ang irony ng kanyang buhay, ang huling lakas na mayroon siya ay ginamit niya para pagsilbihan ang lalaking ngayon ay hinahayaan siyang mamatay sa dilim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang init ng sariling dugo ay unti-unting dumadaloy sa kanyang malamig na balat. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng bubog. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kamangmangan. Sa loob ng 6 na taon, ibinigay niya ang lahat. Itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal para lamang maging isang mabuting asawa sa isang lalaking ang tingin sa kanya ay isang kagamitang hindi nasisira. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang tanging tunog na naririnig niya ay ang sarili niyang mahinang paghikbi na agad ding nilalamon ng nakabibingig na katahimikan ng gumuhong gusali. Ang mga alaala ng kanilang kasal. Ang mga gabing nagtitiis siya sa gutom para lamang may makain si Mateo, at ang bawat pang-aalipusta ng kanyang biyenan na si Lourdes ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang harapan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tawagin ang pangalan ng kanyang anak na si Gabriel. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahina at basag na bulong. Ang mga daliri niyang dati ay mahusay tumugtog ng piano, ngayon ay puno ng sugat at dumi. Pilit na kumakapit sa malamig na lupa habang ang kanyang malay ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong binuo mula sa mga pira-pirasong sakripisyo? Sapat na ba ang 6 na taon ng pananahimik para mabura ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit sa kanyang sarili? Sa sandaling iyon, habang ang liwanag ng flashlight ni Mateo ay tuluyan ng naglaho sa kabilang dulo ng guho, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Isabela na tila isang sumpa sa gitna ng kamatayan. Kung ito na ang huling sandali ng aking buhay, ito ba ang gantimpala sa lahat ng aking ibinigay? Isabella, my love, bakit mo ako iniwan? Hindi ko kaya ang mabuhay nang wala ka. Ang boses ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa paligid ng mga guho, basag at puno ng kunwaring pighati. Sa harap ng mga kamera ng media at mga bumbero, nakaluhod siya sa alabok. Tinatakpan ang kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad, walang luhang dumadaloy. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kaba kung paano ipapaliwanag sa publiko na ang kanyang asawa ay nawawala pa rin. Habang ang kanyang kalaguyo ay ligtas na sa ospital, isang malakas na pagpag ng hangin ang nagmula sa itaas. Sapat para magliparan ang mga alikabok at mapatigil ang lahat. Ang ingay ng mga hélice ng isang mamahaling helicopter ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula rito, bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme, mga professional na rescuer na hindi kabilang sa lokal na pamahalaan. Sa gitna nila, isang matandang lalaki na may awtoridad at galit sa kanyang mga mata ang lumakad ng diretso patungo sa pinakasentro ng guho. Siya si Eduardo del Rosario,
Hindi niya tinapunan ng tingin si Mateo para sa kanya. Ang lalaking nakaluhod sa lupa ay isang insektong hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Habang ang mga kagamitan ng mga rescuer ay nagsisimulang gumalaw ng tahimik at mabilis, si Mateo ay nanatiling nakatulala. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng hinahayaan niyang mamatay kanina ay inilalabas na mula sa ilalim ng kabilang bahagi ng gusali, lulan ng isang modernong stretcher. Si Isabela ay tila isang estatwang gawa sa putik at dugo, ngunit ang kanyang puso, bagaman mahina, ay patuloy na lumalaban. Sa loob ng helicopter, habang hawak ni Eduardo ang malamig na kamay ng kanyang anak, ang katahimikan ay puno ng pangako ng paghihiganti. Nagising si Isabela sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Ang kisame ay mataas, puting-puti, at ang amoy ng mamahaling linen at sariwang bulaklak ay pumalit sa amoy ng alikabok at kamatayan. Sa tabi ng kanyang kama, ang regular na tunog ng monitor ng puso ay nagbibigay ng katiyakan na siya ay buhay pa. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri at doon niya napansin ang kawalan. Wala na ang kanyang simpleng gintong singsing sa kasal. Ang singsing na yon, na simbolo ng kanyang 6 na taong pagpapakapagal, ay naiwan sa putikan ng Batangas kasama ang kanyang pag-ibig para kay Mateo. Pumasok si Eduardo sa silid. Ang kanyang mukha ay lumambot nang makitang gising ang anak. Lumapit siya at hinalikan ang noo ni Isabela. Walang salitang lumabas sa bibig ng ama, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumingin si Isabela sa bintana, kung saan ang tanawin ng lungsod ng Makati ay nagliliwanag. Kinuha niya ang remote ng telebisyon at binuksan ito. Ang balita ay tungkol pa rin sa trahedya, at doon niya nakita si Mateo suot ang itim na daibang sa braso. Yakap-yakap ang kanyang kaibigang si Vanessa habang ang dalawa ay nagpapahayag ng kunwaring pakikiramay sa kanya. Isang mapait na hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Isabela, ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matalim. Naisip niya ang kanyang anak na si Gabriel, ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik mula sa pampang ng kamatayan. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang kanyang biyenan na si Lourdes at ang hipag na si Clarice ay malamang na naghahati-hati na sa kanyang mga simpleng gamit. Iniisip na wala nang hadlang sa kanilang kasakiman. Hinarap ni Isabela ang kanyang ama. Dad. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may determinasyong hindi kailanman narinig ni Eduardo noon. Patay na ang asawa ni Mateo Villanueva. Huwag mong ipapaalam sa kanila na nakaligtas ako. Gusto kong makita kung gaano sila kasaya sa aking pagkawala bago ko bawiin ang lahat. Tumingin siya muli sa screen ng TV, kung saan nakangiti ng palihim si Bianca sa likod ni Mateo. Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng aking libingan dahil hindi nila alam. Ang bangkay na iniwan nila ay nagbalik na para kunin ang katarungan. Sa bahay ng mga Villanueva, habang ang lamay ay wala pang bangkay, binuksan ni Clarice ang cabinet ni Isabela at kinuha ang isang lumang relo. Wala na ang panggulo sa buhay natin, Nay. Sabi niya kay Lourdes habang sinusubukan ang relo sa kanyang sariling bisig. Hindi nila alam. Ang bawat galaw nila ay nakatala sa ilalim ng malamig na paningin ng babaeng itinuring nilang basahan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa puso ni Isabela habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang sanggol na inaakala niyang nawala sa trahedya ay himalang na natiling buhay sa loob ng kanyang sinapupunan? Sa gitna ng lahat ng poot na kanyang nararamdaman, Mateo, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Alam nating dalawa ang totoo. Kaya huwag mong sayangin ang luha mo dahil hindi ako ang media na madali mong maloloko. Malamig at puno ng pangungutya ang boses ni Vanessa habang nakaupo siya sa tapat ni Mateo sa loob ng isang madilim na opisina. Wala na ang mapagkunwaring pighati sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Nilapag niya ang isang tasa ng kape na ang singaw ay tila lason na humahalo sa hangin. 6 na taon akong nanahimik habang niloloko mo si Isabela kasama si Bianca.
Ngayong wala na siya, oras na para makuha ko ang bahagi ko. I need that promotion. And I need the commission from the Batangas project. Kung hindi, baka biglang maalala ng publiko kung sino talaga ang kasama mo sa kwarto bago gumuho ang resort. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor, nakatingin si Isabella sa screen. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naririnig niya ang bawat salita, bawat halakhak ng pagtatraidor. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ay isa palang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makatuka. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmula sa isa pang screen na nagpapakita ng loob ng bahay ng mga Villanueva. Mama, gusto ko si Mommy, nasaan si Mommy? Ang boses ni Gabriel ay punong-puno ng hikbi. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa tindi ng pag-iyak. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang isang lumang unan na pag-aari ni Isabela. Sa halip na yakap, isang marahas na boses ang sumagot sa kanya. Tumigil ka na, Gabriel. Ang ingay-ingay mo. Sigaw ni Lourdes habang mabilis na naglalakad patungo sa bata. Wala na ang mommy mo. At kasalanan niya kung bakit tayo malas ngayon kung hindi sana siya tanga. Hindi sana gumuho ang gusaling iyon. Ang mami mo ay isang sumpa sa pamilyang ito mula pa noong una. Mabilis na lumapit si Clarice, ang hipag ni Isabella, na may hawak na isang maliit na kahon ng alahas. Hayaan mo na yan. Nay, tingnan mo itong nakuha ko sa drawer niya. Akala ko ba, mahirap lang itong si Isabella. Bakit mayroon siyang pendant na gawa sa tunay na ginto? Ibenta natin ito bukas para mabayaran ko ang utang ko sa credit card. Pinanood ni Isabella kung paano agawin ni Clarice ang pendant na pamana pa ng kanyang yumaong ina ang tanging alaala ng kanyang nakaraan. Nakita niya rin kung paano itulak ni Lourdes si Gabriel palayo, dahilan upang mapaupo ang bata sa sahig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dinala ni Gabriel ang unan sa isang madilim na sulok sa ilalim ng hagdan. Isinubsob ng bata ang kanyang mukha sa tela at huminga ng malalim. Mommy, banggo mo pa rin. Bulong ng bata sa gitna ng kanyang paghikbi. Uwi ka na po. Mommy, takot po ako dito. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Isabella. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pighati. Isang emosyong hindi na kayang pigilin ng anumang pasensya. Ang kanyang pagmamahal sa mga taong iyon ay tuluyan ng naging abo. At mula sa abong iyon ay sumibol ang isang matigas na determinasyon. Tumayo si Isabella mula sa kanyang kinauupuan. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa lamesa. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Mateo dahil mukha raw siyang mahinhin at masunurin. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang bawat hibla nito hanggang balikat na lamang ang itira. Ang mga hibla ng buhok ay naglaglagan sa sahig, tila mga kadena ng kahapon na unti-unting nakakalag. Binuksan niya ang isang malaking cabinet na naglalaman ng mga damit na gawa sa telang seda at mamahaling disenyo. Isinuot niya ang isang itim na dress na yumayakap sa kanyang katawan, nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi marunong sumuko. Isinuot niya ang kanyang mga mamahaling hiyas at tiningnan ang sarili sa salamin. Wala na ang Isabela na martir. Ang nakatayo doon ay ang tagapagmana ng Del Rosario. Lumingon siya sa kanyang ama na kanina pa nakatayo sa pintuan. Vanessa has the legal documents I signed last year. Dad. Akala niya ay hawak niya ako sa leeg. Hindi niya alam. Ako ang nagbigay sa kanya ng lubid na gagamitin niya sa sarili niyang bitay. Malamig ang kanyang ngiti. Isang ngiting hindi aakalain ng sinuman na magmumula sa isang babaeng dati ay tanging kabutihan lamang ang alam. Bukas, magsisimula ang pagbawi ko sa lahat ng kinuha nila. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong kinuha ni Clarice
at sa bawat sampal na ibinigay nila sa anak ko. Magbabayad sila ng higit pa sa kaya nilang ibigay. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Isagawa na ang plano, i-freeze ang lahat ng accounts ni Mateo Villanueva. Ngayon din, habang ang gabi ay lumalalim, isang huling tingin ang ibinigay ni Isabella sa screen kung saan natutulog si Gabriel sa ilalim ng hagdan. Konting tiis na lang, anak, malapit na tayong magkasama. Ngunit sa kabilang dako, habang hinahalungkat ni Vanessa ang mga papeles ni Isabella, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa isang lihim na envelope. Isang litratong nagpapakita na ang nakaraan ni Isabella ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inaasahan ng lahat, isang lihim na maaaring sumira maging sa kanyang plano ng paghihiganti. Sa wakas, malaya na ang aking puso na ipagpatuloy ang mga pangarap na binuo namin ni Isabella. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking sugat, ngunit ang yaman at legacy na iniwan niya ay gagamitin ko para sa ikabubuti ng lahat. Ang tinig ni Mateo ay puno ng emosyon habang nagsasalita sa gitna ng isang marangyang ballroom sa isang sikat na hotel sa Makati. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak at sa harap ng mga maimpluhansyang negosyante, suot niya ang maskara ng isang nagdadalamhating byudo na handang pasanin ang mundo. Sa kanyang tabi, si Bianca ay nakasuot ng isang simpleng itim na gown. Pilit na nagpapakita ng respeto, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inakala ng lahat na si Mateo na ang bagong hari ng mga ari-ariang naiwan ni Isabella. Ang babaeng inakala nilang isang simpleng may bahay lamang na may kaunting ipon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyayabang, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na bumabasag sa katahimikan ng silid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyo. Doon, nakatayo ang isang matandang lalaki na ang pangalan pa lamang ay sapat na para manginig ang sinumang negosyante sa bansa, si Eduardo del Rosario. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagdadala ng bagyo. Masyado kang mabilis magdiwang, Mateo Villanueva. Ang boses ni Eduardo ay gumapang sa buong silid, malamig at puno ng awtoridad. Ang aking anak ay hindi kailanman nag-iwan ng kahit anong basura para sa isang taong tulad mo. At ngayon, narito ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng iyong kinatatayuan. Isang mabilis na paggalaw ng mga anino. At mula sa likuran ni Eduardo ay humakbang ang isang babae. Ang bawat mata ay nanlaki, at ang baso ng alak sa kamay ni Mateo ay tuluyang bumitaw. Lumikha ng isang matalas na tunog ng nabasag na kristal na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang alak ay tumalsik sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakatayo sa harap niya. Si Isabella, ngunit hindi ito ang Isabella na kanyang iniwan sa ilalim ng mga guho. Wala na ang mahabang buhok na simbolo ng kanyang pagiging masunurin. Ang kanyang buhok ngayon ay maikli. Matalim ang pagkakakat, at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang aura ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita ni Mateo. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na tila gawa sa mga bituin, at ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay nagpapaalala sa lahat ng kanyang tunay na katayuan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila 2 pirasong yelo na kayang sumunog sa kaluluwa ng sino mang titingin dito. Naglakad si Isabella ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay puno ng grasya at bagsik. Dumaan siya sa tapat ni Mateo, ngunit hindi man lamang siya lumingon. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang amoy ng isang kakaiba at mamahaling pabango, isang amoy na hindi pamilyar kay Mateo. Isang amoy na nagpapahiwatig ng yaman at distansya. Ang katahimikan sa ballroom ay naging bingi. Tanging ang tunog ng paghinga ni Mateo na tila kinakapos ang maririnig. Sa isang sulok ng silid,
Ang negosyanteng si Damian Cruz ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Isabela. May isang ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng panganib. Alam niyang ang pagbabalik ng Del Rosario ay hindi lamang isang muling pagkabuhay, kundi ang simula ng isang giyera na wawasak sa lahat ng mapagkunwari. Nang matapos ang programa, mabilis na lumabas si Isabela patungo sa parking lot. Pinaliligiran ng kanyang mga bodyguard. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, lumilikha ng isang malabo at madilim na paligid. Isabela, Isabela, magpaliwanag ka. Sigaw ni Mateo habang patakbong hinahabol ang sasakyan. Ang kanyang suit ay basa na ng ulan at ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Buhay ka. Paano, Isabela King? Kausapin mo ako. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto ng mamahaling sasakyan, isang malakas na kamay ng bodyguard ang humarang sa kanya. Sa isang marahas na pagtulak, nawalan ng balanse si Mateo. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasubsob sa maputik na bahagi ng kalsada. Ang putik ay humalo sa kanyang mamahaling damit at ang kanyang mukha ay nabahiran ng dumi ng lupa. Mula sa loob ng sasakyan, dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Tumingin si Isabela sa asawang nakasubsob sa putikan. Walang awa, walang galit. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam ang nakikita sa kanyang mga mata. Ang putik ay bagay sa iyo, Mateo. Bulong ni Isabela. Sapat na para marinig ng lalaki sa gitna ng ingay ng ulan. Diyan ka nagsimula at sisiguraduhin kong diyan ka rin magtatapos. Ang bintana ay muling sumara ng walang tunog at ang sasakyan ay mabilis na umalis. Iniwan si Mateo na nanginginig sa gitna ng ulan at putik. Habang pinapanood ni Mateo ang papalayong ilaw ng sasakyan, hindi niya napansin ang isang itim na kotse sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa loob niyon, si Damian Cruz ay may hawak na isang lumang dokumento at sa boses na puno ng misteryo, bumulong siya sa kanyang tauhan. Ilabas ang impormasyon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang ina ni Isabela. Oras na para malaman niya kung sinong pamilya talaga ang pumatay sa kanyang kaligayahan. Gabriel, huwag kang maingay kung ayaw mong hindi na makita ang mami mo kailanman. Manatili ka lang sa loob ng kwartong iyan at huwag kang susubok na lumabas. Ang boses ni Lourdes ay puno ng pananakot habang nilalapatan niya ng mabigat na kandado ang pinto ng maliit na bodega sa ilalim ng hagdan. Ang silid na iyon ay madilim, maalikabok, at puno ng mga gamit na hindi na ginagamit. Ngunit doon niya ipiniit ang kanyang sariling apo para kay Lourdes. Si Gabriel ay hindi na isang bata, kundi isang mahalagang kasangkapan, isang baraha na gagamitin niya para makuha ang pera ng mga Del Rosario. Ang tanging naririnig sa loob ay ang mahinang kalos ng mga maliliit na daliri ni Gabriel sa kahoy ng pinto. Tila isang kuting na nagmamakaawang makalabas. Sa labas ng bahay, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Isabela, kasama ang kanyang mga abogado at ilang tauhan. Ang bawat hakbang niya sa bakuran ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay puno ng puot. Nang makita siya ni Lourdes mula sa bintana, agad na nagbago ang anyo ng matanda mula sa pagiging malupit. Nagsuot siya ng maskara ng isang biktima. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sinalubong si Isabela ng isang peking yakap na agad namang iniwasan ng huli. Isabela, salamat sa Diyos at ligtas ka. Alam mo bang gabi-gabi kaming nagdarasal para sa iyo? Ang boses ni Lourdes ay nanginginig sa kunwaring tuwa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mamahaling bag na hawak ni Isabela. Huwag mo kaming papansinin ni Mateo. Naguluhan lang kami sa nangyari. Pero ang mahalaga, narito ka na. Halika. Pag-usapan natin kung paano natin maibabalik ang dati nating buhay. Tumingin si Isabela sa paligid.
Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nasaan si Gabriel? Narito ako para kunin ang anak ko, Lourdes. Hindi ako napunta rito para makipagplastikan sa'yo. Kasabay nito, isang pamilyar na anino ang lumapit mula sa gilid. Si Vanessa, na nakasuot ng makapal na makeup para itago ang takot sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang lumapit kay Isabella. Bella, I am so sorry. Nagkamali ako. Natakot lang ako kay Mateo kaya ako nagawa ang mga bagay na iyon. Let's talk. Please. Best friends pa rin naman tayo. 'Di ba? 'Di ba? Isang matunog na sampal ang sumalubong sa mukha ni Vanessa. Sapat na para mapaling ang kanyang ulo at magsimulang mamula ang kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Isabella na tumama sa balat ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ang mga ahas ay hindi nagiging kaibigan. Vanessa, ang mga ahas ay dinidikdik ang ulo bago pa makapagtahas muli. Malamig na sabi ni Isabella habang pinupunasan ang kanyang kamay ng isang puting panyo. Tila ba nadumihan siya sa paghawak sa dating kaibigan? Sa gitna ng tensyon, isang matandang kamay ang humawak sa siko ni Isabella. Si Tita Elena, ang matandang katulong na tanging nagpakita ng kabutihan sa kanya, ay may ibinulong habang kunwaring nag-aayos ng mga gamit. Nasa ilalim ng hagdan ang bata. Hija, kunin mo na siya bago pa lumala ang lahat. Nang marinig ito, mabilis na tinungo ni Isabella ang ilalim ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala para kay Lourdes. Buksan niyo ito, sigaw ni Isabella habang hinahampas ang kandado. Lourdes, kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabulok. Hindi mo siya makukuha hanggat hindi mo binibigyan si Mateo ng 10 milyong piso. Sigaw ni Lourdes, tuluyan ng tinanggal ang kanyang maskara. Si Gabriel ang tanging paraan para mabayaran namin ang mga utang na ikaw ang may kasalanan. Sa kabilang panig ng pinto, narinig ni Isabella ang mahinang boses ni Gabriel. Mami, mami, ikaw ba iyan, mami? Takot po ako dito. Ang dilim po. Ang puso ni Isabella ay tila pinipiga sa sakit. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang magpakatatag. Gabriel, anak, makinig ka kay mami. Takpan mo ang mga tainga mo at lumayo ka sa pinto. Ilalabas ka ni mami ngayon din. Kinuha ni Isabella ang kanyang telepono at tumingin kay Lourdes na may halong pandidiri. Pinili mong maging halimaw sa harap ng sarili mong apo, Lourdes. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong kasakiman. Ang katahimikan ng kalsada ay biglang nabasag ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga gulong at ang asul at pulang ilaw na nagliliwanag sa buong paligid. Ang mga unipormadong pulis ay mabilis na pumasok sa bakuran. Bitbit ang utos ng hukuman para sa pagsagip sa bata. Ang tunog ng bakal na tumatama sa pinto ng bodega ay mabilis na nagpabukas sa madilim na silid. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang maliit na anyo, nanginginig at puno ng dumi ang muka. Mabilis na lumuhod si Isabella at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang bango ng kanyang buhok bagaman may halong amoy ng alikabok ay nagpabuhos ng mga luhang kanina pa pinipigilan ni Isabella. Mami, huwag mo na po akong iiwan. Bulong ni Gabriel habang isinusubsob ang mukha sa balikat ng ina. Hinding-hindi na, anak. Hinding-hindi na. Sagot ni Isabella habang matalim na nakatingin kay Lourdes at Vanessa na ngayon ay pinaliligiran na ng mga pulis. Habang isinasakay ni Isabella ang kanyang anak sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang video message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Ang video ay nagpapakita kay Mateo na may hawak na isang bote ng gasolinang unti-unting ibinubuhos sa isang pamilyar na gusali ang lumang bahay ng mga magulang ni Isabella. Kung hindi ka mapapasa akin muli, Isabella, walang matitira sa lahat ng mahal mo. Ang boses ni Mateo sa video ay puno ng baliw na pagnanasa at galit. Amoy ng gasolina
Ang tila lumalason sa bawat hininga ni Isabela habang pinapanood niya ang baliw ng ngiti ni Mateo sa screen ng kanyang telepono. Sa loob ng sasakyang naglalakbay palayo sa impyernong bahay ni Lourdes, mas lalong hinigpitan ni Isabela ang yakap sa natutulog na si Gabriel. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagsisilbing tanging angkla niya sa katinuan. Habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa puot. Mateo, akala mo ba ay matatakot mo ako sa apoy? Bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang bahid ng takot. Hindi mo alam na matagal na akong nasunog sa loob ng 6 na taon nating pagsasama. Ang abo ay hindi na natatakot sa liyab. Mabilis na pinindot ni Isabela ang ilang numero sa kanyang screen. Ang unang tawag niya ay hindi sa mga bumbero, kundi sa bangkong humahawak sa mga pautang ni Mateo para sa kanyang bagong kumpanya. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ng kanyang asawa. Sa isang iglap, ang mga pinto ng pagkakataon na pilit na binubuksan ni Mateo ay isa-isang sumara ng may kasamang matunog na realidad ng pagkalugi. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, nakaupo si Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan habang tinitingnan ang isang peking ultrasound result na binili niya mula sa isang fixer. Inakala niya na ito na ang kanyang ticket para tuluyang maging reyna ng buhay ni Mateo. Ngunit ang kanyang katuwaan ay napalitan ng panginginig nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang naglalaman ng kanyang tunay na medical records. Ang katotohanang siya ay baog at hinding-hindi magkakaanak. Huwag mong isiping makakatakas ka, Bianca. Ang kasunod na mensahe ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang batang ginagamit mo ay kasing peke ng pag-ibig ni Mateo sa iyo. Mabilis na nagdilim ang paligid para kay Bianca nang makita niyang pumasok si Mateo sa restaurant. Gulanit ang suot, amoy gasolina, at may mga matang nag-aapoy sa galit. Hindi dahil sa pagmamahal kay Isabela, kundi dahil sa pagkatalo. Sa isang marahas na paghampas ng kanyang kamay sa lamesa. Tumalsik ang mga kubyertos at lumikha ng isang matalim na tunog na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naroon. Isabela. Kinuha niya ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang lahat. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit mayroon pa ako sa iyo. Bianca, ang anak natin. Siya na lang ang pag-asa ko para makuha ang awa ng publiko. Ang pag-iyak ni Bianca ay naging totoo sa sandaling iyon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot. Alam niyang kapag nalaman ni Mateo ang totoo, wala siyang ibang pupuntahan kundi ang kalsada. Sa kabilang dako ng lungsod, dinala ni Isabela si Gabriel sa isang tahimik na foundation, isang lugar na lihim niyang itinayo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Doon, sinalubong siya ng mga ngiting puno ng pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang isang batang babae na masayang nagpipinta. Naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting naghihilom. Ang kanyang layunin ay hindi na lamang paghihiganti. Ito ay ang pagtatayo ng isang mundo kung saan ang katapatan ay hindi ginagamit laban sa isang tao. Habang ang gabi ay lumalalim, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit kay Isabela. Si Tita Elena, bitbit ang isang maliit na bag ng mga lumang dokumento na kinuha niya mula sa bodega ni Lourdes bago siya tuluyang umalis. Hiha, may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong ina. Ang boses ni Tita Elena ay nanginginig sa takot at lungkot. Hindi aksidente ang pagkamatay niya sa ospital, 20 taon na ang nakalilipas. May mga kamay na pumatay sa kanyang hininga. At ang mga kamay na iyon ay may suot na singsing na may tatak ng mga Villanueva. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang bawat salita ni Tita Elena
ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Isabela. Ang poot na akala niya ay nasa rurok na ay muling umakyat sa isang antas na hindi niya inakalang posible. Sinasabi mo bang pinatay nila ang mommy ko? Ang tanong ni Isabela ay tila isang bulong mula sa isang sugatang leon sa labas. Ang tunog ng papalapit na sirena ng bombero ay nagpapahiwatig na tinangkang ang sunugin ni Mateo ang lumang bahay. Ngunit ang apoy ay mabilis ding naapula. Ang tunay na sunog ay kasalukuyan pa lamang nag-uumpisa, isang sunog na magmumula sa loob ni Isabela at uubos sa bawat anino ng pamilya Villanueva. Huwag mong isiping sa isang sorry mo lang ay mabubura ang 6 na taon ng panlilinlang. Vanessa, ang bawat sentimong ninakaw mo sa akin ay kasing dumi ng kaluluwa mo. Ang boses ni Isabela ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ni Vanessa. Sa loob ng isang pribadong silid sa opisina ng mga Del Rosario, nakasandal si Vanessa sa pader. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabuatan kay Bianca. Wala na ang kanyang pagiging sopistikada. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang maskara ay humalo na sa kanyang mga luha. Lumilikha ng madidilim na guhit sa kanyang mukha. Bella, please, kailangan ko lang ng pera para sa sakit ng nanay ko. Akala ko naman hindi mo mapapansin dahil napakayaman niyo. Ang pagmamakaawa ni Vanessa ay puno ng desperasyon. Inggit na inggit ako sa iyo, Isabela. Lahat sa iyo ay perpekto, ang asawa, ang pamilya, ang yaman. Gusto ko lang maranasan kung paano maging ikaw kahit sandali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Gusto mong maging ako? Gusto mo bang maranasan ang iwanan sa ilalim ng gumuhong gusali? Gusto mo bang maranasan ang saktan ng biyenan araw-araw? Iyon ang kapalit ng perpektong buhay na kinakainggitan mo. Lumapit si Isabela at hinawakan ang baba ni Vanessa. Sapat na para pilitin itong tumingin sa kanyang mga mata. Hindi pera ang ninakaw mo sa akin, Vanessa. Ang ninakaw mo ay ang tiwala ko. At ang tiwala, kapag nabasag, hindi na kayang buuin ng kahit anong yaman. Iniwan ni Isabela si Vanessa na humihikbi sa sahig habang ang mga security guard ay dahan-dahang pumapasok para ilabas ito sa gusali. Sa bawat hakbang ni Isabela palabas ng silid, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ngunit ang bawat tagumpay ay may kasamang panibagong sugat. Paglabas niya ng kumpanya, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa tapat ng malaking gate ng Del Rosario Building, isang pamilyar na anyo ang nakatayo sa gitna ng ulan. Si Mateo. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang puting polo ay basa na at dumidikit sa kanyang katawan. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Pagkakita niya kay Isabela, agad siyang lumuhod sa basang semento. Hindi inaalintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Isabela, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabigla lang ako noon. Sigaw ni Mateo sa gitna ng ingay ng ulan. Si Bianca ang nanggulo sa atin. Siya ang lumapit sa akin. Mahal kita, Isabela. Isipin mo si Gabriel, kailangan niya ng ama. Huminto ang sasakyan ni Isabela sa tapat mismo ni Mateo. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Ang tingin ni Isabela kay Mateo ay tila tumitingin sa isang estranghero. Si Gabriel ay may ama sa papel, Mateo. Ngunit sa puso niya, ang ama niya ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng gusali sa Batangas. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. Kinuha ni Isabela ang isang maliit na sobre mula sa kanyang tabi. Inilabas niya ang kanilang tanging natitirang larawan ng kasal, ang larawang lagi niyang tinitingnan noon kapag siya ay pinapagalitan ni Lourdes. Gamit ang isang lighter, sinilaban niya ang dulo ng litrato.
Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mukha nilang dalawa na noon ay puno pa ng ngiti nang ang apoy ay malapit na sa kanyang mga daliri. Binitawan niya ang nasusunog na papel. Ang abo nito ay agad na tinangay ng hangin at nahalo sa putik sa paanan ni Mateo. Wala ka nang babalikan. Mateo, ang Isabela na martir ay naging abo na rin. Sabi ni Isabela bago itaas muli ang bintana ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, iniwan ni Isabela si Mateo na nakasubsob ang mukha sa semento. Humahagulgol sa gitna ng ulan. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Isabela ang isang panyo at pinunasan ang dulo ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pagpapaalam sa babaeng minsan niyang naging sarili. Isang mensahe ang biglang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito kay Damian Cruz. Isang address ng isang luma at abandonadong ospital ang nakalagay. Kasunod ang mga salitang, "Dito huling huminga ang ina mo. Huwag kang pupunta ng mag-isa kung ayaw mong malaman ang katotohanang mas masakit pa sa pagkamatay niya." Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging nakabibingi. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila tibok ng puso ni Isabela na naghahanda para sa isang katotohanang maaaring tuluyang bumura sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang pamilya. Tiyayo, hindi aksidente ang pagkawala ng hininga ng iyong ina. Isabela, pinanood nila siyang unti-unting manghina habang ang mga kamay na dapat ay nagliligtas sa kanya ay siya pang humadlang sa kanyang huling pagkakataon. Ang tinig ni Tita Elena ay nanginginig. Tila bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang mabigat na batong galing sa ilalim ng dagat. Nakatayo sila ni Isabela sa tapat ng isang lumang gusali na dati ay isang pribadong ospital. Isang lugar na ngayon ay nababalutan na ng mga baging at alikabok. Ang amoy ng lumang gamot at bulok na kahoy ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi na nagbibigay kay Isabela ng isang kakaibang kilabot na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Dahan-dahang kinuha ni Tita Elena ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito kay Isabela sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Doon, sa isang sulok ng litrato ng kanyang ina, ay may isang pamilyar na mukha na nakasuot ng uniforme ng nurse, isang batang Lourdes Villanueva. Ang babaeng naging biyenan ni Isabela sa loob ng 6 na taon ay ang mismong tao na nakatalaga sa kwarto ng kanyang ina bago ito bawian ng buhay. Noon pa man, Isabela, ang mga Villanueva ay linta na sa buhay niyo. Patuloy ni Tita Elena habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa luha. Ginamit nila ang pagkakataong iyon para makuha ang tiwala ng iyong ama. Ang utang na loob na naramdaman ni Eduardo kay Lourdes ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapagsalita noon. Pero ang totoo, may iniutos ang pamilya ni Damian Cruz kay Lourdes kapalit ng malaking halaga ng pera ang huwag ibigay ang gamot na kailangan ng iyong ina sa oras na iyon. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng mundo. Ang bawat salita ay tila isang matalim na yelo na itinusok sa kanyang lalamunan. Dahilan para hindi siya makahinga. Ang sakit na naramdaman niya sa ilalim ng guho sa Batangas ay wala pa sa kalingkingan ng hapding nararamdaman niya ngayon. Ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang lalaking minahal niya, at ang biyenang inalagaan niya ay ang mga taong may kinalaman sa pinakamalaking trahedya ng kanyang buhay. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, at kung hindi dahil sa pader na kanyang sinasandalan, baka tuluyan na siyang bumagsak sa semento. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang pagsabog ng poot at bighati. Paanong ang tadhana ay naging ganito kalupit? Paanong ang taong itinuring niyang pangalawang ina ay ang pumatay sa tunay niyang ina? Bakit, tita? Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagmula sa isang malalim na hukay. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Dahil natatakot ako kay Eduardo. Isabela.
Sagot ng matanda habang nakatungo. Ang iyong ama. May mga sikreto rin siyang pilit na itinatago para protektahan ka. Pero ngayong nakita ko kung paano kanila itrato bilang basahan, hindi ko na kayang manahimik. Ang 6 na taon mong pagdurusa sa kamay ni Mateo ay hindi aksidente. Pinlano ni Lourdes ang lahat para makuha ang yaman niyo bilang pambayad sa kasalanang ginawa nila noon. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan, kasunod ng mabilis na pagbagsak ng ulan. Ngunit si Isabela ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Hinahayaan ang ulan na maghalo sa kanyang mga luhang hindi na mapigil. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila sumasagisag sa paghuhugas ng kanyang huling hibla ng pagpapakatao para sa mga Villanueva. Mula sa kadiliman ng kabilang bahagi ng gusali, lumabas ang isang anino, isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat, may hawak na payong, at may isang mapait na ngiti sa mga labi. Si Damian Cruz. Ngayong alam mo na ang kalahati ng katotohanan, Isabela, sabi ni Damian. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa damuhan. Handa ka na bang malaman ang tungkol sa iyong ama? Handa ka na bang malaman kung sino ang tunay na nag-utos kay Lourdes na hayaang mamatay ang iyong ina? Tumingin si Isabela kay Damian. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging isang nag-aapoy na determinasyon. Anong ibig mong sabihin? Ang katarungan ay may 2 mukha, Isabela. Bulong ni Damian habang lumalapit. At minsan, ang taong iniisip mong nagligtas sa iyo ay siya palang naglagay sa iyo sa gitna ng apoy. Iniwan ni Damian ang isang lumang tape recorder sa kamay ni Isabela bago ito dahan-dahang naglakad palayo sa dilim. Naiwan si Isabela na nanginginig sa gitna ng ulan. Hawak ang huling piraso ng katotohanang maaaring tuluyang wumasak sa kanyang buong mundo. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Ang pamilyang nanakit sa kanya o ang amang nangakong magpoprotekta sa kanya? Gabriel, nasaan ang anak ko? Sabihin niyo sa akin, nasaan si Gabriel? Ang sigaw ni Isabela ay tila isang sugatang hayop na umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Eduardo. Ang bawat hininga niya ay puno ng gulat at takot. Hawak pa rin niya ang tape recorder na ibinigay ni Damian Cruz. Ngunit ang katotohanan tungkol sa kanyang ina ay biglang natabunan ng mas matinding panganib. Nawawala si Gabriel. Kinuha siya mula sa paaralan ng isang lalaking nagpanggap na driver ng mga Del Rosario. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang video call. Nang pindutin ni Isabela ang sagot. Ang bumungad sa kanya ay ang madilim at pamilyar na dingding ng isang maliit at tinitirhan ng anay na silid. Iyon ang unang bahay na inupahan nila ni Mateo noong nagsisimula pa lamang sila, isang lugar na puno ng pangarap na ngayon ay naging entablado ng isang krimen. Tingnan mo, Isabela, dito tayo nagsimula, di ba? Dito tayo naging masaya bago ka naging ganap na Del Rosario at kinalimutan ang pagiging asawa mo sa akin. Ang boses ni Mateo ay puno ng baliw na pananabik. Nakaupo siya sa isang lumang silya at sa kanyang kandungan ay si Gabriel na nakapiring ang mga mata at nakatali ang mga kamay. Umuwi ka na, Isabela. Maglaro tayo ng bahay-bahayan. Isang pamilya muli. Mateo, huwag mong sasaktan ang anak mo. Maawa ka sa bata. Ang boses ni Isabela ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anak ko. Ngayon mo lang ba naalalang anak ko siya? Sa loob ng mga nakaraang linggo, itinuring mo akong basura. Ngayon, ako naman ang may hawak sa buhay niyo. Sa likuran ni Mateo, makikita si Bianca na umiiyak at nagmamakaawang umalis na sila. Ngunit tinulak lang siya ni Mateo palayo. Manahimik ka, Bianca. Wala ka ng silbi sa akin. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Hindi na nag-isip si Isabela laban sa utos ng kanyang ama at ng mga pulis. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lumang address.
Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga segundo ng buhay ni Gabriel na unti-unting nawawala. Nang makarating siya sa luma at abandonadong apartment, ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumalubong sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marupok na sahig ay tila isang babala. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, na ngayon ay isa ng anino ng kabaliwan. "Ito na ako, Mateo, narito na ako. Pakawalan mo na si Gabriel," bulong ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ipinapakitang wala siyang dalang kahit ano. "Mahal mo pa ako, 'di ba?" Sabihin mo, "Isabela, mahal mo pa ako." Ang mga mata ni Mateo ay naniningkit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Gabriel. "Mateo, tignan mo ang anak mo." Nanginginig siya sa takot. "Ito ba ang pagmamahal na sinasabi mo?" Lumapit pa si Isabela. Ang kanyang tinig ay naging malumanay, pilit na hinahaplos ang natitirang katinuan ng lalaki. "Ang pagmamahal ay hindi nananakit. Ang pagmamahal ay nagliligtas. Tulad ng pagliligtas mo sa akin noon bago tayo kinain ng yaman at kasakiman." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hikbi ni Gabriel at ang malakas na paghinga ni Mateo. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Mateo sa bata. Tila bumalik siya sa pagiging lalaking minahal ni Isabela noong una. Ngunit sa labas, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan. Biglang nagbago ang anyo ni Mateo. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang desperadong galit. Kinuha niya ang isang matalim na piraso ng basag na bote at itinutok ito sa kanyang sariling leeg, habang ang isa niyang kamay ay pilit na hinihila si Gabriel. "Huwag kayong lalapit. Papatayin ko ang sarili ko. Sisiguraduhin kong habambuhay kang magsisisi, Isabela." Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo sa kanyang ina nang magkaroon ng pagkakataon. Niyakap ng mahigpit ni Isabela ang kanyang anak. Inilalagay ang sarili niyang katawan bilang panangga. Ngunit bago pa makagawa ng kahit anong marahas na kilos si Mateo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid, na nagmula sa mga pulis na nakapalibot sa labas. Hindi natamaan si Mateo, ngunit ang gulat ay nagpahulog sa kanya sa sahig. Habang dinadagsa siya ng mga awtoridad, si Isabela ay nanatiling nakayakap kay Gabriel. Ang kanilang mga luha ay naghahalo sa malamig na sahig ng kanilang lumang tahanan. "Mommy, sorry po. Ayaw ko na po kay Daddy," bulong ni Gabriel habang pilit na isinusubsob ang mukha sa dibdib ng ina. Tumayo si Isabela. Karga ang kanyang anak. At tumingin kay Mateo na ngayon ay pinipigilan na ng 4 na pulis. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng awa. Lumapit siya ng kaunti at bumulong ng isang pangungusap na tila isang huling hatol. "Mateo, may isang bagay na hindi mo alam. Noong araw na iniwan mo ako sa guho, hindi lang ako ang iniwan mo. May isa pa sanang buhay dito." Sabay haplos ni Isabela sa kanyang tiyan na wala ng laman. "Pero dahil sa ginawa mo, wala na siya. Pinatay mo ang sarili mong anak bago pa man siya isilang." Ang mga mata ni Mateo ay nanlaki sa tindi ng shock. Ang kanyang buong katawan ay nanghina at tila nawalan ng lakas na lumaban pa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang tanging maririnig ay ang kanyang paos na pagsigaw ng pangalan ni Isabela. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Del Rosario Group ay tila puno ng kuryente, mabigat at mahirap hingahan. Nakaupo si Lourdes sa dulo ng mahabang lamesa. Suot ang isa sa mga mamahaling terno ni Isabela na kinuha niya ng walang pahintulot. Sa kanyang tabi, si Clarice ay abala sa pagkuha ng litrato ng kanyang sarili. Suot ang mga hiyas na ninakaw niya mula sa drawer ng kanyang hipag. Inakala nilang sa pagkakakulong ni Mateo, sila ang magsisilbing boses ng pamilya Villanueva para makuha ang huling bahagi ng kayamanan. "Huwag kayong mag-alala, mga investors.
Ang aking anak na si Mateo ay biktima lamang ng isang malaking frame-up. Ang boses ni Lourdes ay puno ng peking autoridad habang hinahaplos ang kanyang perlas na kwintas. Narito kami para pirmahan ang mga dokumentong maglilipat ng ilang assets ng Del Rosario sa amin bilang kabayaran sa lahat ng paghihirap namin sa kamay ni Isabela. Isang matunog na halakhak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang malaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng dahan-dahan na naglikha ng isang mahabang anino sa gitna ng silid. Pumasok si Isabela na pinaliligiran ng kanyang mga abogado. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang tunog ng hatol. Wala siyang suot na kahit anong hiyas. Tanging ang kanyang presensya lamang ay sapat na para magmukhang basura ang mga suot ni na Lourdes at Clarice. Ang kapal din naman ng mukha niyo na upuan ng upuang iyan. Lourdes, malamig na sabi ni Isabela habang inilalapag ng kanyang abogado ang isang makapal na folder sa lamesa. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga pekeng pirma na ginawa niyo ni Clarice para kumuha ng pautang sa ilalim ng pangalan ko? Isabella, huwag mo kaming pagbintangan. Sigaw ni Clarice. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang mga singsing na suot niya. Kami ang pamilya mo. Utang na loob mo sa amin ang 6 na taon na itinuring ka naming tao kahit wala kang kwentang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Utang na loob. Ang bawat butil ng kanin na kinain niyo sa loob ng 6 na taon ay galing sa pawis ko. Ang bawat gamot na ininom ni Lourdes ay galing sa perang pinaghirapan ko habang minamaliit niyo ako. Tumingin siya sa mga investors. Narito ang mga dokumentong nagpapatunay ng huli at manipulasyon ng pamilya Villanueva kasama si Damian Cruz. Lahat ng assets na pilit nilang kinukuha ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng korte. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga sheriff ng korte. Ang tunog ng pagbukas ng mga posas ay tila isang malamig na kanta sa pandinig ni Isabela. Mabilis na namutla si Clarice nang hawakan siya sa braso ng isang opisyal. Bitawan niyo ako, Mami. Tulong. Mabilis na lumuhod si Lourdes sa paanan ni Isabela. Ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, humahalo sa makapal niyang makeup. Isabela, anak, patawarin mo kami. Nagkamali lang kami. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Mamamatay ako sa hirap kapag kinuha niyo ang lahat. Tiningnan ni Isabela ang matandang babaeng naging dahilan ng kanyang maraming gabi ng pag-iyak. Naalala niya kung paano siya nito itinulak, kung paano nito minaliit ang kanyang pagkatao, at kung paano nito hinayaang mamatay ang kanyang ina sa ospital. Dahan-dahang dumukot si Isabela sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit na barya, isang 5 pesos. Binitiwan ni Isabela ang barya sa tapat ni Lourdes. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid bago ito huminto sa tabi ng tuhod ng matanda. Iyan ang halaga mo sa buhay ko, Lourdes. Noong araw na pinalayas mo ako sa bahay niyo habang umuulan, iyan ang itinapon mo sa akin at sinabing iyan lang ang halaga ng serbisyo ko bilang katulong niyo. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Gamitin mo iyan para simulan ang bagong buhay mo sa kulungan. Habang kinakaladkad palabas sina Lourdes at Clarice, ang kanilang mga sigaw ng pagmumura at pagmamakaawa ay unti-unting nawala sa pasilyo. Naiwan si Isabela sa gitna ng boardroom, huminga ng malalim. Ang bawat bahagi ng kanyang silid-bighati ay tila isa-isang nabubura. Nang lumabas si Isabela sa gusali, ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa paligid. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mabilis na pag-vibrate ng makina ng isang sasakyan mula sa malayo. Isang itim na SUV ang mabilis na humaharurot patungo sa kanyang direksyon. Hindi humihinto. Tila isang bala na may iisang target. Sa loob ng sasakyang iyon,
Si Damian Cruz ay may hawak na manibela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon ng isang taong wala nang mawawala. Kung hindi ako magtatagumpay, Isabela, sisiguraduhin kong magkikita kayo ng ina mo sa kabilang buhay. Ang tunog ng mga gulong na kumakalos sa semento ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Bago pa man makapagsigaw ang kanyang mga bodyguard, ang sasakyan ay nasa tapat na ni Isabela. Ang matinding pag-itit ng gulong sa semento ay tila isang huling hiyaw ng kamatayan bago ang lahat ay nabalot ng isang nakabibingig na katahimikan. Sa isang mabilis na iglap, naramdaman ni Isabela ang isang matigas at mainit na bisig na yumakap sa kanyang baywang at marahas siyang hinila palayo sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng SUV ni Damian na sumasabog sa isang poste ng kuryente ay lumikha ng isang malakas na pagyanig sa lupa. Kasunod ng paglipad ng mga bubog na tila mga kristal sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakahiga si Isabela sa semento, hinihingal, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa itaas niya, isang pares ng mga matang puno ng pag-aalala ang nakatingin sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit ang init ng mga kamay nito sa kanyang balikat ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bago pa man siya makapagsalita, ang mga tauhan ni Eduardo ay mabilis nang nakapaligid at ang lalaki ay dahan-dahang tumayo at nawala sa gitna ng kaguluhan. Iniwan lamang ang amoy ng sariwang ulan at sandalwood sa hangin. Lumipas ang mga linggo at ang ingay ng lungsod ay napalitan ng banayad na tunog ng mga alon sa dalampasigan ng Batanes. Doon dinala ni Isabela si Gabriel para sa kanilang paghilom. Wala nang mga bodyguard na nakabuntot sa bawat galaw. Wala nang mga camera ng media. Tanging ang malambot na buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa at ang malawak na asul na kalangitan. Pinanood ni Isabela ang kanyang anak habang masayang hinahabol ang mga alon. Ang tawa nito ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng isang madilim na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Mateo sa sahig, nakatitig sa malamig na pader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang liham na sinubukan niyang isulat para kay Isabela sa loob ng 10 araw. Puno ito ng mga salitang patawad, ngunit alam niya sa loob ng kanyang puso na ang bawat titik ay huli na. Ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang kanyang pamilya ay tuluyan ng naglaho. Tila mga aninong nilamon ng liwanag. Nakatanggap si Isabela ng isang envelope mula sa kanyang abogado. Sa loob nito ay ang huling liham ni Mateo. Hawak niya ang papel habang nakaupo sa beranda ng kanilang bahay bakasyunan. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naramdaman niya ang pait, ang galit, at ang panghihinayang na dati ay bumubuo sa kanyang pagkatao. Ngunit sa isang malalim na paghinga, dahan-dahan niyang pinunit ang liham sa maliliit na piraso nang hindi man lamang binabasa ang nilalaman nito. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga piraso ng papel patungo sa dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Mateo. Ang pagpapatawad ay para sa sarili niya, upang tuluyan na siyang makalaya sa tanikala ng nakaraan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, lumapit si Gabriel at yumakap sa kanyang binti. "Mommy, look! May magandang bulaklak po sa pinto," sabi ng bata habang itinuturo ang isang bungkos ng mga sariwang puting liryo na nakalagay sa isang florera sa labas. Walang card, walang pangalan, tanging ang bango ng mga bulaklak na tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng aksidente. Isang kakaibang init ang gumapang sa pisngi ni Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang pintig ng kuryosidad na hindi nauugnay sa takot o poot. Tumingin siya sa malayo, sa kalsadang patungo sa bayan, at nakita ang isang pamilyar na anino ng isang lalaking nakatayo malapit sa isang sasakyan. Tumitingin din sa kanyang direksyon bago ito tuluyang umalis.
Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahaba at madalas ay masakit na paglalakbay. Ngunit sa gabing iyon, habang yakap niya ang kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Isabela na ang pinakamahirap na bahagi ng bagyo ay lumipas na. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Mommy, may nagpadala po ng bulaklak muli, sabi ng kuya, para daw po ito sa pinakamatapang na babaeng nakilala niya. Sabi ni Gabriel habang bitbit ang isa pang maliit na bouquet kinaumagahan. Napatigil si Isabela. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang banayad na kilig na matagal na niyang kinalimutan. Sino ang lalaking ito na tila laging naroon sa bawat kanto ng kanyang muling pagsisimula? Ang sikat ng umaga sa Manila Bay ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa balat ni Isabela habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang bagong opisina. Wala na ang bakas ng pagod, wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang asul na terno na kasing kulay ng malalim na dagat matatag, malawak, at puno ng misteryo. Ngayong araw ang pagbubukas ng kababaihan ng Pag-asa Foundation, ang institusyong binuo niya mula sa mga abo ng sarili niyang pait. Mommy, look, I'm wearing a tie like Lolo Eduardo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng katuwaan habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Maayos na ang gupit ng bata, malinis ang suot, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang takot sa dilim. Lumingon si Isabela at lumuhod para pantayan ang kanyang anak. Inayos niya ang maliit na kurbata nito habang ang isang matamis na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. You look so handsome. Gabriel, gagabayan mo ba si Mommy sa stage mamaya? Isang mabilis na tango at isang mahigpit na yakap ang naging sagot ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela na ang lahat ng sakripisyo niya ay nagkaroon ng pinakamataas na halaga. Sa labas ng gusali, sa gitna ng ingay ng lungsod, isang babae ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Tinitingnan ang malaking tarpaulin na may mukha ni Isabela. Si Bianca Ramos. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Wala na ang kanyang mapang-aping ganda. Ang kanyang buhok ay tuyot. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas na. Pinanood niya ang mga bodyguard na nagbubukas ng pinto para sa mga panauhin. Isang sasakyan ang huminto sa kanyang tapat at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Si Isabela ang nasa loob. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang isa ay puno ng tagumpay at kapayapaan. Ang isa naman ay puno ng pagsisisi at inggit. Hindi nagsalita si Isabela. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nangutya. Kumuha lamang siya ng isang envelope na naglalaman ng sapat na halaga para sa pagkain at isang listahan ng mga rehabilitation center na suportado ng kanyang foundation. Iniabot niya ito kay Bianca nang walang anumang emosyon. Ang tunog ng sasakyang muling umandar ay tila isang huling paalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na kailanman magbabalik. Ang seremonya ay naging isang tagumpay. Sa gitna ng palakpakan ng daan-daang kababaihan, tumayo si Isabela sa podium. Ang pagiging martir ay hindi sukatan ng pag-ibig. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at makapangyarihan. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili. Huwag ninyong hayaang sunugin ng ibang tao ang inyong liwanag para lamang sila ang mainitan. Nang matapos ang programa, habang ang mga tao ay nagsisimulang magsipag-alisan, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit kay Isabela. Siya ang lalaking sumagip sa kanya sa gabi ng aksidente si attorney. Julian Alcacid. Ngayon lamang niya ito nakita nang malapitan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanyang mga mata ay matalino at may lalim ng pag-unawa. Congratulations, Isabella. You've come a long way, Julian said, his voice like a warm melody in the afternoon air.
I believe these flowers belong to the woman who redefined the meaning of strength. Inabot niya ang isang solong puting rosas, walang grandiosong pangako, walang mabulaklak na salita. Tanging respeto ang nakikita ni Isabella sa mga mata nito. Thank you, Julian, for everything. Sagot ni Isabella. Ang kanyang tinig ay may bahid ng bagong pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na alamin ito. Sa kabilang dako, sa loob ng isang malamig na selda, narinig ni Mateo ang balita sa radyo tungkol sa tagumpay ng kanyang dating asawa. Napasandal siya sa pader. Tinatakpan ang kanyang mukha habang ang mga luha ay pilit na kumakawala. Ang bawat salita ng papuri para kay Isabella ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ngunit wala nang nakikinig sa kanyang pighati. Ang katahimikan ng kulungan ang tanging naging kasama niya sa kanyang pag-iisa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, lumakad si Isabella sa dalampasigan kasama si Eduardo at Gabriel. Ang tunog ng tawa ng bata at ang banayad na hampas ng alon sa pampang ay lumikha ng isang perpektong musika ng kapayapaan. Tumingin si Isabella sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. "Mommy, you look like a queen today," sabi ni Gabriel habang hawak ang kamay ng ina. Muling ngumiti si Isabella. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa dilim. Siya na ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling tadhana. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na. At ang kwento ng kanyang kalayaan ay kasalukuyan pa lamang na isinusulat ng mga bituin. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng pait hanggang sa maging malinis muli ang dalampasigan ng buhay ni Isabella. Ang takip silim sa Manila Bay ay nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Isang tanawing tila ipininta ng tadhana para sa isang babaeng minsan nang binalot ng pinakamadilim na gabi sa malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa preskong simoy ng hangin. Nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Dahan-dahang hinaplos ni Isabella ang isang maliit na pilat sa kanyang braso, ang huling alaala ng trahedya sa Batangas. Ngunit sa halip na hapdi, ang nararamdaman niya ngayon ay paggalang sa sarili niyang katatagan. Ang pilat na ito ay hindi na simbolo ng kanyang pagiging biktima, kundi isang medalya ng kanyang pagkapanalo. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Mateo, ang mga pasaring ni Lourdes, at ang pagtataksil ni Vanessa ay tila mga kupas na pahina na lamang ng isang lumang aklat. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil nararapat ang kanyang puso na lumaya sa bigat ng pagkamuhi. "Mommy, tingnan niyo po ang drawing ko. It's us and Lolo Eduardo and Tita Elena." Ang boses ni Gabriel ay puno ng sigla habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay lumalaking matalino, may malasakit, at higit sa lahat, may pusong marunong rumespeto sa kapwa. Sa bawat ngiti ni Gabriel, nakikita ni Isabella ang pinakamagandang bunga ng kanyang paninindigan. Si Tita Elena, na ngayon ay itinuturing na nilang pamilya, ay nakatanaw mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang katahimikang matagal niyang ipinagdasal para kay Isabella. Sa loob ng madilim na rehas ng bilangguan, ang katahimikan ay ang tanging naging kaibigan ni Mateo. Ang mga balita tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Isabella at ang masayang buhay ng kanyang anak ay tila mga multong bumibisita sa kanya gabi-gabi. Ang kanyang pagsisisi ay isang malalim na balon na wala ng katapusan. Samantala, si Lourdes ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na silid sa isang charity home. Ang kanyang mga hiyas ay napalitan ng mga butil ng rosaryo, pilit na humihingi ng tawad sa isang langit na matagal niyang kinalimutan dahil sa kasakiman.
Ang kanilang kapalaran ay hindi gawa ng paghihiganti ni Isabela, kundi bunga ng sarili nilang mga pagpili, isang malupit ngunit tapat na karma. Isang marahang paghakbang sa damuhan ang nakakuha ng atensyon ni Isabela. Si Julian Alcacid ay dahan-dahang lumalapit. Bitbit ang isang maliit na libro at ang kanyang pamilyar na banayad ng ngiti. Walang mga mabulaklak na salita. Walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang kanilang ugnayan ay tila isang dahan-dahang pagsibol ng isang halaman, matibay ang ugat. Hindi minamadali ang paglaki. Ang ganda ng tanawin, di ba? Bulong ni Julian habang tumatayo sa tabi ni Isabella. Sapat na ang distansya para magbigay ng respeto, ngunit sapat din ang lapit para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Oo, Julian, dahil sa wakas, malinaw na ang lahat, sagot ni Isabella. Ang kanyang tinig ay tila isang payapang hininga. Wala nang kailangang itago, wala nang kailangang patunayan. Hinarap ni Isabella ang direksyon kung saan lumulubog ang araw. Ang kanyang mensahe para sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan at ang sakripisyo ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabura ng sariling pagkatao. Ang bawat babae ay may karapatang maging reyna ng sarili niyang buhay, may karapatang bumangon mula sa guho, at may karapatang mahalin ng buo, tapat, at walang hinihinging kapalit na dangal. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, ngunit sa puso ni Isabella, ang liwanag ay kasalukuyan pa lamang na nag-uumpisa. Ang kabanata ng martir na asawa ay tuluyan nang natapos, at ang kwento ng babaeng malaya ay magpapatuloy hanggang sa susunod na umaga. At sa lahat ng mga bukas na darating,